namamalamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Tatlong ulit, ano? Where's our song? Magandang umaga, mga kapatid. Yan. Magandang umaga. Magandang umaga. Tatlong ulit talaga, ano? Hallelujah. Trusting the Lord and do good, living the land and be safe. Delight yourself in the Lord, He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good, live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good, live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, He will give the desires
Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him. Wait patiently for Him. And you will be surely blessed. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. God is there for me. 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 Hallelujah. Thank you, Amen. Lord. And God is always there for us. Amen. Yan, Sister Sally, para sa ating opening prayer. Hallelujah, hallelujah. Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. Maraming salamat pong muli sa isang panibagong araw. Masarap na pagtulog, magandang pakiramdam. Salamat po, Panginoon, sa makapagpapalang tinatanggap po namin araw-araw. Alam namin, Lord, na Ikaw ay palaging kasama namin. Sa umaga pong ito, Panginoon, pagpalain niyo pong lahat. Lalo na po yung mga nasa labas naming mga kapatid, mga nakikinig ngayong oras na to, mga bumabiyahe, mga may karamdaman, Panginoon. Kayo po ang mangusap po sa aming lahat at lahat po naman na naririto ngayon sa Good Morning Jesus. Let your anointing flows on each and every one of us, O Lord, na ma-reach out po namin lahat ng mga tao, Panginoon, lalo na po ang mga nangangailangan sa iyo, Panginoon. Muli, salamat po sa iyong grasya, sa iyong habag, and for your grace, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa araw po na ito, ang ating VOTD ay Ephesians 2:10 pa rin po. Ito po ay ang pagpapatuloy nung ating series, Finding God's Will and Plan for Your Life. Sige po, basahin ko ulit ang Ephesians 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. This is the word of the Lord. Ayan po, napag-aralan po natin yung kung paano po natin makikita at malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dahil po, i-recap lang po, tayo po ay walang kakayahan na pagplanuhan ang buhay natin at yung plano na yon ay mapunta sa ganap at kasiyasiya na buhay. Aside from the Lord, wala na hong pwedeng magplano nito sa atin dahil siya po ang may gawa sa atin at siya lang din po ang nakakaalam kung hanggang saan at kung ano ang patutunguhan ng buhay natin. So nararapat lamang po na sa Kanya dapat ang pagpaplano. Hindi po sa atin manggagaling. Susunod po tayo doon sa plano na inilahad na niya para sa atin. Kagaya nga nung binasa natin, marami na po siyang predestined na mga good works that we have to do. Yung plano niya na kailangan nating sundin sa buhay natin.
At napag-aralan din po natin na ang kalooban po ng Diyos at ang plano ng Diyos sa buhay natin ay personal, individual, detailed, at palaging sa ikabubuti natin. At meron din naman pong kalooban ang Panginoon na pangkalahatan, general. Ang ibig sabihin nito, walang exempted dito sa tatlo na kalooban niya, general na kalooban niya sa lahat ng mga Kristiyano. Ang unang-una nga po is for us to be separated from sin unto holiness. Una po yun. Ang pangalawa ay laging nagpapasalamat at nagdadasal. At ang pangatlo po, doing good works. Yan po ay tatlong kalooban ng Diyos na pangkalahatan. Yan po ay ginawa ng Diyos para gawin nating lahat. Ngayon, kahapon, napag-usapan po natin yung methods kung papaano po tayo binibigyan ng Diyos ng guidance para po masunod natin ang kalooban niya sa buhay natin. At na pag-aralan nga po natin, ang unang-una po ay yung kinakausap tayo at inilalahad ang kalooban niya sa atin through His Word. Kaya kailangan ibabad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos para po hindi ka mahirapan na makuha at maunawaan kung ano ang kalooban niya sa atin. Tapos po ang pangalawa, yung inner conviction of the Holy Spirit. Hindi po tayo iniwan ng Diyos na nag-iisa. Pinadala niya ang Espiritu niya para po tulungan po tayo. Siya po ang ating helper. Para tulungan po tayo at i-guide tayo na magawa po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At pagkatapos nga po, tama yung mata ko. Tayo po ay pinapaalam niya sa atin ang kalooban niya minsan through circumstances. May mga pintuan siya na isinasara at meron naman siyang mga binubuksan na iba. So, wag nating ipilit kapag kasarado ang pintuan dahil magiging permissive will siya. Kailangan, pagka naka-close, you stop and be still. Hintayin mo kung ano yung i-open na door ng Diyos at yun ang pupuntahan mo. Huwag nating ipilit po ang hindi pwede para hindi tayo mag-struggle. Ano, mga kapatid? Ngayon, sa araw po na ito, i-discuss naman po natin ay condition. Meron po tayong responsibility. Merong responsibility on our part na kailangan po nating gawin para po itong mga methods of guidance na ito ay masundan natin. Hindi po pwedeng wala tayong gagawin. Ang Diyos po kasi kahit kailan ay hindi naging gate crusher. Hindi po siya namimilit at hindi rin po siya namumuwersa. Kailangan po merong choice on our part. Kaya po itong condition na ito ay kailangang masunod natin. Ito yung responsibility natin bilang mga Christians na kailangang magawa natin para po makita natin ang kalooban niya. At ito po ay makikita sa dalawang scripture. Sa Psalm 37, 3-7 at saka Romans 12, 1 and 2. Sa araw na ito, i-discuss po nung ating dalawang kapatid yung nasa Psalm 37 at 37. Sabi ko nga. Psalm 37, ano? So, yung 3 and 4 ay ibibigay sa atin ni Sister Jen. Tapos yung 5 and 7 ay ibibigay po naman sa atin ni Sister Sally. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Thank you, Lord, po sa mga nanonood. Ayan, dito nga po, di ba yung para masunod po natin yung will ni Lord sa atin. Nung binabasa ko po kasi itong sa Psalm 37, sinulat po ito ni David at ang kalagayan po dito ng mga Hebrew people, ito po yung prayer nila at the same time, nandito rin po yung complaints nila and longing po nila kasi ang ano po dito pagka binasa po natin, yung bang mas pinagpapala yung mga wicked na tao kaysa sa mga righteous. Tayo po ba minsan dumaan tayo sa mga pagsubok na sa buhay natin na para bang, ay, bakit siya hindi naman siya gumagawa ng tama pero siya pinagpapala siya ni Lord. Samantalang ako na sumusunod sa Panginoon, ganito ang nangyayari sa akin, nagsasuffer ako. Pero alam niyo mga kapatid, wag po tayong magkaroon ng masamang kaisipan at puso. At wag din po natin tanggapin yun dahil wag po tayong maiinggit sa gawa ng mga mali. Unang-una,
Alam nyo, nakakatuwa dito kasi sabi ni, ni David, trust in the Lord. Kahit na anong sitwasyon, kahit na feeling mo, hindi ka pinagpapala, para bang down na down ka sa buhay mo, nagkasakit ka, wala kang pera, puro na lang stress. Pero ang inano dito ni David, pagka binasa po natin yung sa verse 3 and 4, ito pala yung antidote para sa irritability and envy, sa pagsiselos at pagiging irritable. Napakahalaga po ng pagtitiwala sa ating Panginoon kasi ito po yung pillar na ating faith o yung Christianity natin. Napakahalaga at wag na wag pong mawawala sa atin ang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po dito ay trust in the Lord. Kagabi po nung binigay nga po ni Sister Ria yung word, kaya ko medyo parang nawalan ako ng peace kasi parang tapos bukas na agad. Yung word na ibinigay sa akin, sabi, trust in the Lord. Hindi tayo magtitiwala sa sarili natin. At nakita ko nga po dito, yung Hebrew word ng trust ay place of refuge, place of security, or hiding place. Di ba sa atin dito, ang bangko, ang tawag sa atin ay, yan ang place of trust natin. Bakit? Kasi doon natin ilalagay yung pera natin. Nandun yung feeling natin secured tayo pagka meron tayong laman sa bangko. Pero nauubos din pala ang laman ng bangko. Kaya dito sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang mananatili. Kaya yung isa pang nakita ko dito, yung Hebrew word ng Yahweh. Diba sabi dito, trust in the Lord. Kanino daw tayo magtitiwala? Kay Jesus Christ, kay Lord. Na ang Hebrew word po niyan ay Yahweh. Di ba pinag-aralan po natin yung self-existent, the God of all creation, and all-powerful. So kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, kailangan laging mangunguna yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Wag na wag pong mawawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon kasi napakahalaga po niyan. Pag tayo ay nawala na ng pagtitiwala sa Panginoon, mawawala na tayo ng pag-asa at ang Christian life po natin ay babagsak. At sabi nga dito sa Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Alam niyo, nakakatuwa itong mga kapatid kasi very personal na sinabi ni Lord. Sabi niya, I will instruct you. Siya mismo Yung guidance po dito is only for the believer. Kasi makita natin mga kapatid na si Lord nakamasid sa atin. Yung bang nakakatuwa kasi iniisip ko to, parang si Lord yung satellite na nakatingin sa bawat isa at ginagabayan niya tayo. Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan natin mga kapatid ngayon, kita po ng Diyos yan at wala pong nalilingid sa ating Panginoon. Kaya ang tanging gagawin lamang po natin ay ang magtiwala sa Panginoon. At nakita ko rin po dito yung do good. Life is about choices mga kapatid. Every day, tayo po ay nagme-make ng choice. Ngayon, let us choose to do good. Kasi po, ino-honor po ni Lord yung mga right thing na ginagawa natin. At pangatlo po dito mga kapatid, yung delight yourself in the Lord. Alam nyo, ito nga, minsan iniisip ko, ano nga ba yung top priority ko ngayon? Every time na gumigising ako sa umaga, ano ba yung sabi dito kasi hanapin mo ang kaligayahan mo sa sa Panginoon. Hindi po minsan 'di ba, pagka nawalan po tayo ng wifi, 'di ba parang naiirita na tayo, nagagalit na tayo, naiinis na tayo. O kaya minsan hinahanap natin yung kaligayahan natin sa asawa natin, minsan sa pera. Pero alam niyo, ang sikreto ditong ipinakita ay ilagak natin sa Diyos. Hanapin natin sa Diyos ang ating kaligayahan. Kasi yun lang naman talaga po mga kapatid Lahat po dito sa mundo ay temporal. Lahat ng punang yan ay mawawala. Pero yung sinasabi dito mga kapatid, natutuwa ako, if knowing God is not our highest joy and delight, then we do not know God very well. And if we do not know God very well, it is only because we do not have invested enough time in developing our relationship with God. So napakasarap po ng feeling na tayo'y ma-fall in love kay Jesus, yung every time hinihintay po natin yung word of God niya, yung bang willing tayo na matuto para sa atin pong pananampalataya. At pagka tayo'y natuto, saka po natin malalaman kung ano po ang will ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. So, yung pong kay Sister Jen, yung verses 3 and 4. Alam niyo po, napaka-importante po kasi na yung pagtitiwala na sinasabi niya. Kasi,
Actually, yun po yung susi. Yung trust in the Lord. Kailangan mo talagang magtiwala para malaman mo yung kalooban. Bakit po kanyo? Kadalasan po kasi, yung gusto nating mangyari ay taliwas lagi sa salita ng Diyos. Lagi pong in conflict yung flesh at saka yung spirit eh. Kaya kung wala kang trust kay Lord, kasi minsan ang pamamaraan po ng Diyos sa mga gusto niyang gawin sa buhay natin, minsan di natin gusto. Parang, ito ba yung gusto talagang paggawa sa akin ng Diyos? Tapos later on mo na lamang malalaman, kaya pala. Naranasan na po natin yan. Minsan very uncomfortable yung situation na kailangan mong pagdaanan dahil yun ang kalooban ng Diyos sa'yo. Minsan dahil nahihirapan tayo, ayaw nating daanan yun. Lord, wag naman sa ganyang paraan. Pero ang totoo, yun, kailangan yung trust. Kung nagtitiwala ka kay Lord, kahit anong pamamaraan ang gawin niya sa buhay mo para mailagay ka lamang niya dun sa pupuntahan mo, okay lang sa'yo. Pero pag wala kang tiwala kay Lord, Lord, parang hindi yata ito tama. Di ba? Parang marunong ka pa kay Lord. Ganon. Minsan marunong pa tayo sa Panginoon. Kaya napaka-importante nitong trust na to. And delighting yourself, sabi niya, kasi alam niyo po, kapag hindi po natin ginawa ang Diyos na singular joy of our heart, marami tayong pamamaraan na pwedeng gawin. Kasi parang, di ba pagka you delight, pagka ikaw ay, ano yung word nga sa delight? Hindi. Pagka nalulugod ka sa isang tao, para ma-please mo siya, gagawin mo ang lahat, hindi ba? So if you delight yourself in the Lord, gusto mo siyang malugod, kaya kahit na minsan uncomfortable yung situation, basta sigurado ko na yun ang pinagagawa niya sa'yo, gagawin mo alang-alang kay Lord kasi nalulugod ka sa Kanya. Kaya yung dalawa na yun, importante yan na magawa natin para masunod natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dako tayo ngayon sa verses 5 and 7. Amen. Thank you, Lord. Ako naman po dito sa commit your way to the Lord. Usually po kasi talaga ang mga tao, pagdating po sa way or pamamaraan ay ang nasusunod po ay yung gusto ng tao. Kaya nga po sinabi dito, commit your way to the Lord. Kasi nga madalas po ang nasusunod ay yung man's way and not God's way. Maraming beses po sa buhay ko na kami po ni Sister Ria, pagka po nagbigay ng instruction sa akin, sabi niya, Sal, punta ka sa Cainta. Nung mga panahon, share ko lang po konti, mga panahon pong yun ay napaka-traffic po. Galing po ako ng Quezon City, galing ako ng prayer meeting sa Fruit of Life. That was 5 o'clock. Pag-iisipin ko po, naku, paano to? Paano ako makakarating na alas 6 sa may Cainta? Napaka-traffic, tapos ang hirap pa sumakay. Di ba, Sister, lagi ko na-share yung sabi nga, grabe talaga, sumunod ka lang talaga. So, commit your ways to the Lord. So, not my way. Kasi kung way ko po, at sa tingin ko, hindi po ako makakarating doon. Ang dami kong idadahilan na traffic. Ang hirap sumakay ng bus, ang hirap sumakay ng LRT. Tapos pagdating mo pa sa parting sa may crossing, ang hirap sumakay papuntang jeep. Pero alam niyo ba, na po itong nag-cling sa mind ko po yung, kasi way nga po, di ba, isa sa way ay to follow your leaders, trust your leaders. So nung sumunod po ako, alam niyo po bang 6 o'clock, konting-konti lang po, ay nakarating po ako. So, sabi nga po ng salita ng Diyos, man's way are different from God's way. Man's thought is different from God's thought. Kaya nakuha ko lang po dito rin yung salitang commit. Isang Hebrew word po means galal. It means to roll away. So, paano po ba to? Ito yung, di ba, pag nag-roll ka, pag ni-roll mo, papalayo sa'yo. So, ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod, hindi na yung gusto mo. Kaya nga, di ba, ang utos din ni Lord sa atin, 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him. Minsan ang tao po, laging tingin natin, kaya natin, tingin natin, itong pamamaraan natin, ito yung tama, ito yung maganda. Pero ang utos lagi ng Diyos, give it to me. Hayaan mo ko.
man's way are different from God's way. So doon tayo sa God's way. So commit your way, not my way, but God's way po ang mainam na masunod sa buhay natin kasi we will never go wrong at hindi po tayo mapapahamak. So doon naman po ako sa, pero meron pong isang nakita ko lang po dito na we must have complete explicit faith in Him. So tinignan ko po yung meaning ng, ano ba ibig sabihin ng explicit faith? To believe whatever God has revealed without knowing To believe whatever God has revealed without knowing, Opo. Dalawa kasing kinuha kong meaning, implicit tsaka explicit. Explicit faith is to believe things that God has revealed, knowing what those things are. So, alam na natin mga kapatid, ini-reveal na sa atin ng Panginoon kung ano yung magaganap sa pagsunod natin. So, importante na kung pinaniniwalaan mo Diyos, believe na ito'y magaganap sa buhay mo at alam mo na merong magandang gagawin ang Diyos kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Amen. So dito na po sa Psalm 37 verse 7 po, ito napakaganda din po nito. Rest in the Lord and wait patiently in Him. Sa ibang version po ay, be still before the Lord. Di ba yun nga po yung inawit natin kanina. So nakakatuwa po kasi if you can't wait, you will quit. So, yun po ang... Ulit. Yes. If you can't wait, you will quit. Di ba yun yung ano ng mga tao pagka hindi ka nakapaghintay, ayoko na, asuko na ako, wala rin naman mangyayari. Bakit ba maghihintay pa? Pero, ang hindi po natin nakikita ay kapag po tayo ay natutong maghintay sa Panginoon. So, sabi nga dito, be still means to stop striving, stop fighting. And it also means to put your hands down. Sabi ko, kakaiba to. Kasi sabi dito mga kapatid, sometimes we put our hands up to defend ourselves from all that life can bring our way. Di ba? Minsan, kasi ito ang tama, ito ang dapat mong gawin. Pero minsan po mga kapatid, may mga bagay talaga, sabi nga ng Staria, na talagang ang Diyos lang, kamay lang ng Diyos ang magwo-work dito. So, pinakamainam po pala is to put our hands down and start praying. At sabihin natin na, Lord, ikaw lang po ang makakasagot at ikaw lang po ang makakatugon dito sa aking mga panalangin. So, minsan po mga kapatid, there's nothing to do but just we need to trust God and be silent before the Lord. Amen. So, God promises to guide us. Totoo namang i-guide tayo ng Panginoon. But, not necessarily to reveal His will with the same day that you request it. So, hindi ibig sabihin na pagka naghingi ka kay Lord, ako po maraming bagay, maraming beses sa buhay ko, na ako ay may hinihingi kay Lord. Pero bakit minsan hindi dumarating? It's because God wants me to depend on Him and to trust Him. At alam ko na kagaya nga nung yung explicit faith na alam mo na may magandang gagawin ng Diyos kasi ni-reveal na sa atin ng Panginoon. At kung hindi pa dumadating, we just have to wait and wait for God's timing. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, yung Psalm 37, yung mga natutunan natin. Trust. Isa to sa mga condition para makita natin at magawa natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sabi ni Sister Jen, you trust. Ang trust po rito ay hindi partial, but complete. Complete trust in the Lord na hindi kanya pababayaan hindi kanya hahayaan na malihis. Kaya pagtiwalaan mo siya. Tapos sabi niya, you delight yourself. Ibig sabihin, nakuha ko na kung ano yung delight. Ibig sabihin pala, be captivated by His beauty and by His grace. Merong kanta yung captivated? No? Parang nagre-ring sa kanila. Nabiha. Pwede rin yung Tagalog. Pero may English na, I'm captivated by your... basta, nakalimutan ko na yung kanta natin na yan. So, be captivated. Yan! Ang ngayon, captivated by your love. This is all I need. Kanino kanta yan? Lord, Erica. Lord, yun! Oo. Yan, be captivated by His love. Para pag sinabi mong captivated, na ano ka na
Nakapyut ka na. Tama. Parang nabihag nga yata, no? Tama, Sa oo. Tagalog. ano? Nabihag ka. Nabihag, oo. Oo, nabihag ka Nabihag ng na kagandahan ng... Nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Di nagmamaliw, di nagbabago, pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad, pag-ibig mo, Panginoon. So, be captivated by His beauty and grace. Kasi pag nabihag ka na ng Diyos, susunod ka lang sa Kanya eh. Ano po yun? Ano po yung susunod, Lord? Ganon. Kasi nga, captivated. Nabihag ka. At yung kay Sister Sally, take God at His word. Kung ano ang sinabi niya, gagawin niya. At kapag kung ano yung sinabi niya, ginawa natin, yung will natin, nag-a-align. It will start to align with the will of God. At dun mo makikita na everything will fall in their proper places sa buhay mo. Kasi yun ang itinakda ng Diyos na pagdaanan mo at ma-experience mo. At tandaan natin, ano man yung plano na yan at kalooban, tandaan mo po yan. Ito'y para lagi sa ikabubuti mo. Kaya sundin mo yun, mga kapatid, para ma-experience mo yung fullness of His grace sa buhay mo. Thank you, Lord. Bukas naman po, sa ating pagtatapos nung series na ito, tignan naman natin yung Romans 12 tomorrow para isa tong condition. Pagka kinanta nyo yung awitin na ito, malalaman ninyo kung ano yung condition na yun. Bukas na nga, di ba? Oo, bukas na yun. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, thank you, Lord. Ngayon naman po, Sister Jen, para sa ating mga may birthday. Yan. Happy birthday! Today is your birthday. November 20, 2020. Wow, puro 2022 ah. Pang corneto. Happy birthday, Brother John Paul Hernandez. Ganun din kay Sister Mimi Soledad at kay Sister Karen Beltran. At belated happy wedding anniversary kay Brother Bong and Sister Plessy Francisco. At meron pang kasunod, si Sister Catherine Olar at si Nanay Feli Alyaray. Si Brother Ivan Sahol. Ayun, Brother ng ating Ivan. malolos. Hindi ako nalos ngayon. Malolos. Ng ating Malolos, Bulacan Outreach. Happy birthday po sa inyo. At maraming salamat po sa pag-share ninyo ng birthday ninyo sa amin. Amen. Sister, kambal ba sila ano? May kambal pala. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na may kambal si Karen. Oo. Sister Kathy Olar. Maraming salamat po and may the good Lord bless you with many more. Amen. Kantahan natin sila, Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday and happy anniversary kay Bong at kay Plessy. Plessy, Thank you, Lord. Hallelujah. We only have
Hintayin natin Wait siya. lang, nahiya tuloy. Ayan. Ayan, Jen, ilang araw? We only have 35 days before Christmas! Christmas! Ayan, nalalapit na ang Pasko, Oo mga nga. kapatid. Kaya, thank you, Lord. At tuloy na tuloy ang ating pagkikita sa lahat ng mga taga-North. Amen. Kasi kahapon, mukhang hindi matutuloy. Pero thank you, Lord, the Lord's will is always carried out. Amen. Kaya, susunod lang tayo kung saan po tayo. Bukas ang pinto. Bababa sila. Ang mga taga Baguio. Thank you, Lord. Ayan, it's time for our review para sa ating memory verse. Pero bago tayo mag-review, isa po ito sa ating mga scriptural songs na memory verse din natin for the week. Ito po yung makikita natin sa Psalm 51 verses 10 and 12. Amen. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Yan. Psalm 51, 10 and 12. And it's time for our review. So mga kapatid get ready po para sa ating review. At pagkatapos, let us know kung nakailan po kayo. Sa araw na ito, ang review po natin ay mga scriptural songs na. Oo. Kayang-kaya po ba? Kailangan po kakantahin nyo to, ha? Kantahin nyo siya, okay? Philippians 1:6. Go! Okay. Eto po yan. I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Yan. Philippians 1:6. Sunod? Psalm 84:11. Go! Sila muna. Kanta kayo. Kantahan nyo mga kapatid Okay. Psalm 84:11. The Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Ganda lang. Okay. Pangatlo. Lamentations 3:22-23. Go! Yan. Yan po ay, kantahin na natin, Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. Never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Pang-lima. Pang-apat pa lang. Psalm 23, pang-apat pa lang. Psalm 23 verse 6. Go! Sister Lisa P, go! Lisa, paborito mo to. Eto na po yun. Surely goodness and love
will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Yan. Wala na, no? Panglima. May natitira pa ba tayo? Okay. Psalm 145:18. Go! Dalawa na ba word ni Lisa? Eto po yan. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and leaves everyone who calls upon the name of the Lord. Yan. Okay, mga kapatid, nakailan po kayo sa araw na ito? May face shield daw. O, sagot-sagot po mga kapatid, ha? Good morning po kay Sister Chris Milanyo ng ating Delano, California. Birthday pala ngayon ni Brother Ben na asawa niya. Happy birthday po, Brother Ben Olivar. Happy birthday. Happy birthday. 65th birthday. Long life. Full of blessings. November 20 ang birthday po niya. Alam niyo kung bakit loaned life? Loan. Nag-loan. Pag nag-loan ka, pahiram. Utang, ganon. Loaned life. Kasi, Oo, kasi alam niyo kung bakit? Yung brother husband niya, na si Brother Ben, na ngayon ay birthday, nagpuputol lamang ng sanga from the roof. Nalaglag po, mga kapatid. Alam niyo po ba na nakomatos siya? Tapos, inoperahan siya. Alam niyo ba, yung pag-opera po niya, yung bao ng ulo, yung skull, part of his skull, itinago sa loob ng tiyan niya. Kasi hindi pwedeng i-close agad yung kanyang ulo. Kasi namamaga eh. So, hintayin munang mag-subside yung pamamaga bago takpan ulit. Tapos, yung skull na yun, para daw pala yun hindi mabulok, ilalagay mo sa loob din ng katawan mo. Ibang klase ang ipipreserve niya. Itinago yun sa may tiyan niya. Yung kanyang Tapos, alam niyo ba, na nung siya ay nagkaganon, nagising siya. Marunong siya ng mga languages na hindi niya napag-aralan before. Oo. Diba? Kakaiba. Hindi talaga. That is how complex is our brain na ginawa ng Diyos. Nakapag-speak siya ng language na, hindi ko alam kung Russian o ganon. Nagulat nga sila eh. Hindi nagbibiro. Oo. Tapos alam nyo, nung afternoon na, kasi nagkaroon ng internal hemorrhage eh, oo. Tapos alam nyo ngayon, buhay na. Kaya nga, loaned life. Kaya kung meron sigurong para mag-celebrate sa araw na ito, si Brother Ben yun. Dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Oo nga, Sister Christy, pa-share naman. Okay, mga kapatid, sagot po nila si Sister Trining. Ang galing ni Sister Trining. Naka-4. Wow!
Kaya papadala natin si Sister Trining ng 4 na face shield. Palakpakan natin Sister Trining. Thank you, Lord. Ang galing naman ni Sister Trining. Si Sister Glo ay nakatatlo. Wow, Sister praise Glo. God. Sabi niya, naka-3 lang ako. Okay lang po yan. Naku, napaka-ano na po. Yung iba nga, hindi senior, hindi nakakatatlo. Sister Glo eh. Kayo nakatatlo. Aha. French pala, sorry. Nakapag-French pala, hindi Russian. Nakapag-French daw. Oo, si Brother Ben. Ibang klase talaga, ano? Thank you, Lord. Si Sister Relly, nakatatlo. Oo, incomplete daw yung Psalm 84:11 niya. Tatlong face shield. Si Sister Tess Mercado ay nakadalawa. Aba, reason to celebrate pa rin yan, Sister Tess. Kahit na 2 lang yan, at least may 2 ka. Okay? Yung mga ibang kapatiran natin, Where are they? ala. Nga mga kapatid. Kailangan meron din po tayo. Unless hindi kayo sumasabay. It's up to you, mga kapatid. Pero alam nyo, napaka-beneficial po niyang, actually kaya namin yan ginagawa. Nakikinabang din po kami dyan sa pag-memorize. Kaya po ginagawa namin na ganyan. And we hope and pray na sumali po kayo. Para naman kayong mga others eh. Sali po kayo mga kapatid para po sabay-sabay po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos and at the same time na memorize natin. Amen. Sister Nancy Colina, isa lang. O at least may isa si Sister Nancy. Si Sister Lulu, nakadalawa lang daw si Sister Lulu ngayon. Hindi bali Sister Lulu, kahapon naman naka-perfect eh. Ngayon, 2. So, kailangan i-practice natin yung ating singing prowess. Para itong mga scriptural song makanta din natin, mga kapatid. Okay, thank you, Lord. And it's time for our new song of the week na composed by Sister Joanne Vizcara ng ating Kalo Mendez. Kalo Nasugbo. Ayan. Thank you, Lord. Pakinggan po natin. Minsan, may mga gabi hindi makatulog sa dami ng isipin. Kung minsan, buong magdamag, puno ng bagabag ang puso't isipan. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating may pag-asa. Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating buhay.
isa siyang Diyos ng ating buhay. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos. Siyang Diyos. Siyang Diyos ng ating Thank you, Lord. Ayan. And since today is Friday, Family Day, naku, meron po tayong surprise para sa inyo. At ang Cabral family is well represented today ng ating Family Day. Kaya po mga kapatid, matagal na po nating hindi nakasama in person. Kaya excited kaming lahat. Natutuwa po kami at nandito po ang ating mga elders na si Sister Remy and Pastor Oying Cabral. Live tayo ngayon, mga kapatid. Andito po kami sa Conference Center ngayon. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mga banal na salita dito po sa ating Conference Center. Today is Friday. It's Family Day. Purihin Panginoon. Stop. Yes, mga kapatid, Family Day. Ano ang handa natin sa hapong ito o sa umagang ito o sa tanghaling ito? Of course, unang-una ay ang salita ng ating Panginoon upang ang ating pang-araw-araw na buhay sa umagang ito ay maayos, mabibigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon. All things na manggagaling sa Kanya ay maayos, maganda sa araw na ito. Friday, it's a Family Day. Mahalaga ang pamilya sa puso ng ating Panginoon, sapagkat ang bawat pamilya ay mahal na mahal ni Lord. And we at Coffee, we are a family. And since today is Family Day, tatalakayin natin ang tungkol sa pamilya. Dito po sa Psalm 112 verses 1 up to 3. Basahin ko po muna, mga kapatid. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Verse 2, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Pastor. Okay. Yes, mga kapatid. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon sa Psalm 112 verses 1 to 3 na binasa ng ating kapatid na Sister Remy? Unang-una, itatalakayin natin ang what is the fear of the Lord? Ano ba ang paggalang o pagpaparangal sa ating Panginoon? And of course, how can I tell if I have the fear of the Lord? Tanungin natin mga sarili, mga kapatid, sa umagang ito. Ano nga ba ibig sabihin ng fear of the Lord? May mga naisulat ako rito na ito'y isang matatag na kalooban sa iyong puso, na you take God's word extremely serious in every area of your life. Hindi lang natin ito dapat marinig, mga kapatid, sa pang-araw-araw nating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung ano man, kung nasaan man tayo, kung ano man ang ginagawa natin, of course, aware tayo na ganito pa lang sinasabi sa akin ng Panginoon, kailangan ko mag-ingat. And of course, making God's word ay napaka-importante. Marami tayong naririnig sa radyo, sa television, mga opinion. Minsan, nahahawa tayo na kapag bibigay tayo ng sarili nating opinion na wala sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa mga sinasabi nitong taong ito?
Madadala ba ako ng kanyang opinion o madadala ako ng salita ng Panginoon? And of course, yung response ng puso natin ay, of course, laging doon sa holiness of God. Ano ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon? And of course, loving what God loves and hating what God hates. Yun ang isang napakalaking bagay na dapat nating malaman pag ginagalang natin ang salita ng Diyos o tinatawag nating the fear of the Lord. Kayo mga kapatid, ano ang pagkakaalam nyo tungkol sa pagpaparangal sa ating Panginoon? Purihin ng Panginoon. Ang tanong ngayon dito, paano ako magkakaroon ng masaya at masaganang pamilya since today is Family Day? Doon sa binasa natin po sa Psalm 112 verses 1 up to 3, tingnan nyo yung verse 1. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. So dito sa English version, ginamit po yung word na fear the Lord and obedience to God. So ngayon, paano tayo magkakaroon ng masagana at masayang pamilya? Ito naman po ay ninanais ng bawat pamilya na ang ating mga kasamahan, buong bahay natin, buong pamilya, si nanay, si tatay, mga anak, maging masaya tayo. Bagamat maraming mga dumarating na mga sitwasyon sa buhay, ay nandoon pa rin yung ating kasiyahan sapagkat tayo magkakasama sa loob ng ating tahanan. So una, ang sabi ganyan, fear the Lord. Magkaroon tayo ng paggalang at pagkatakot sa ating Panginoon. See, ano ba ibig sabihin ng fear the Lord? At dito sa verse 1, sinabi pa nga, mapapalad. Sa English version, ginamit yung word na happy. Ibig sabihin niyan, blessed. So, ang taong may takot sa Diyos, gumagalang sa Diyos, at sumusunod sa ating Panginoon, siya po ay isang taong pinagpala ng ating Panginoon. Yung fear the Lord, ang sinasabi doon is, fear to offend, na ayaw niya masaktan ang puso ng ating Panginoon. Tama naman, sapagkat ng tao nakipag-isa ngayon sa ating Panginoon, ay namumuhay na ngayon sa katwiran, namumuhay na ng matuwid, ayaw na niya ngayon saktan ang puso ng ating Panginoon. Yan ngayon ang ninanais nating maganap sa buhay natin. At kapag tayo ngayon ay mayroong paggalang sa Diyos, natural, kalulugdan ng Diyos ang ating pamilya. At sa verse 2, may ibinigay na pagpapala ang ating Panginoon sa mga taong sa Kanya ay gumagalang at sumusunod. Ang sabi nga sa verse 2, ang Kanyang lipi magiging dakila. Pati mga angkan ay pagpapala. So mean to say, hanggang generation up to generation. Ito pa yung verse 3, ang ganda-ganda mga kapatid. Ang sabing ganyan, magiging sagana sa Kanyang tahanan. At pagpapala niya ay walang katapusan. Imagine, sagana sa katahanan. Ito ba ay tungkol sa material wealth? Hindi lamang po mga kapatid. Kasama dito ang spiritual sapagkat ang paggalang sa Diyos ay pakikipagrelasyon sa ating Panginoon mga kapatid. Sige, meron ka pa ibibigay, Pastor? Bakit napaka-importante ang fear of the Lord? Dito makikita natin sa Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yes. Isa pa mga kapatid, sa Jeremiah 39. 39. I will give them a single purpose in life, to honor me for all time, for their own good and the good of their descendants. Wow. Praise God. Ito pala ang duty ng tao. Ulitin ko yung Ecclesiastes 12 verse 13. Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya dito nga sa Salmo 1 verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi.
So mahalaga po mga kapatid na huwag natin saktan ang puso ng Diyos sapagkat napakabuti, napakabait at nakikitang naman natin sa gitna ng dinaranas ng maraming mga tao ngayon sapagkat tayo ay mayroong mga kapighatiang dinaranas ngayon dahil sa iba't ibang mga kalamidad na dumadaan sa buhay natin, nariyan pa rin po ang kabutihan ng ating Panginoon. Alam nyo, ito pong pagsunod sa ating Panginoon at itong pagbibigay ng galang, reverence sa ating Panginoon, alam nyo, meron itong rewards. At binanggit ito sa Revelation 11:18 na pagdating ng panahon, hindi lamang sa ngayon na tayo ay tatanggap ng mga pagpapala ng ating Panginoon, pagdating pa rin ng panahon. Revelation 11:18, sulat nyo mga kapatid. Okay. Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo. Dakila man o hamak, panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. Ito po ay sa takdang panahon ng ating Panginoon. Nang lahat ng mga gumagalang o have reverence to God, tayo po ay may matatanggap na gantimpala sa ating Panginoon. Okay. May isa akong katanungan, mga kapatid. How do you obtain this treasure? Masasabi kong ito ay isang treasure, itong fear of the Lord. Why? Di ba nauso yung treasure hunting? Pag nag-treasure hunting, huhukay ka ng malalim. Maghahanap ka talaga, nandoon, napakalalim hanggang hindi naman nila nakita kung ano yung hinahanap nila. Pero sa atin, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon, fear of the Lord comes from a deep understanding. Malalim din, pero malalim na pagkaunawa and appreciation of His Word. So pag hinukay mo, sinerch mo, at pinag-aralan mo at naintindihan mo, makakakita ka ng treasure ng ating Panginoon na Siya ang magbibigay sa iyo ng lahat, spiritual, physical na pagpapala. Ang sabi nga, maraming tao ngayon hindi nakapag-exercise, no? Medyo nakikita mo, tumatanda na yata siya, pero hindi naman pala. Because spiritually malusog siya, lalong-lalo na sa ating Comfy Church. Araw-araw may tayong Word of God. Kung nakikita naman natin physically na mahina itong taon to, pero spiritually malakas yan sapagkat lagi siyang nagse-search, naghuhukay ng pangunawa mula sa salita ng Diyos. Alam po ba natin mga kapatid that it is a command to fear the Lord? Ay, nakita ko dito sa Deuteronomy 4, verse 10. Meron po akong mga babasahing verses. O, be ready with your ballpens and with your notebooks, ha, mga kapatid. Deuteronomy 4:10. Ang sabi dito, huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh na kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. So ito po, we are commanded na tayo po ay magbigay ng galang sa ating Panginoon. Have reverence for God. Dito rin, ikalawa, Deuteronomy 5:29-31. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwain mo na sila. Ito po ay utos ng Diyos kay Moises. Ha? Ngunit manatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. So dito po mga kapatid, tayo po ay we are being commanded na gumalang sa Diyos, magkaroon tayo ng takot sa Diyos, huwag natin saktan ang puso ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi niya, dito, sabi niya, sundin ninyo ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay ninyo at ng inyong mga anak. So tayong lahat naman ay nangangarap at tayo po ay nagkakaroon ng desire na maging maayos ang ating pamilya. Oo, bagamat mayroong mga negative situations along the way, ngunit naririyan at nananampalataya na tayo na kasama natin ang ating Panginoon. Tayo laging gagabayan at lagi niya tayong tutulungan sa anumang bahagi ng ating buhay. Pastor?
May dadagdag ka pa, Pastor? wala na. So, ito po mga kapatid. Ngayon, halimbawa, tayo po ay namumuhay ngayon na nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. Ano naman ang mga pagpapalang ibibigay sa atin at matatanggap natin? Ito po, meron akong isinulat na mga verses. Sulat po ninyo mga kapatid. The blessings of fearing God. Number 1, Psalm 111, verse 10. See, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all that do His commandments. His praise endureth forever. Sa Tagalog version, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos, purihin ang Diyos, magpakailanman. So ito nga memorize natin eh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tama naman kapatid, sapagkat kapag tayo po ay gumagalang sa Diyos at iniiwasan natin na masaktan natin ang puso ng Diyos, ito po ay isang karunungan na hatid sa atin ng ating Panginoon sa buhay natin. Sapagkat kapag ayaw nating saktan ang puso ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, tayo po ay kalulugdan ng ating Panginoon. At natural, kapag laging tama at tayo ay tumutugon sa panuntunan ng ating Panginoon, magiging maayos po ang ating tahanan. Kasi di ba, hilingan natin magkaroon tayo ng maayos, masaya at pinagpalang buhay. Ikalawa, sulat po ninyo ito ha, Proverbs 9 verses 10 to 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Tama nga naman, sapagkat ang salita ng Diyos ay ilaw natin, gabay natin sa buhay natin araw-araw. Ngunit pag hindi natin ito sinunod, tayo rin ang magdadala ng consequence ng mga hindi natin pagsunod sa ating Panginoon. Ikatlo, Deuteronomy 6 verse 2. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinibigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin nyo, hahaba ang inyong buhay. Now, there's the secret. So, we all want to have long life, right? See, ito po ang sikreto, magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon. Ikaapat, mga kapatid, Psalm 25 verses 12 to 14. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay nila ay palaging sasagana, mga anak nila ay magmamana sa lupa, sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. So dito sa verse na to, ang daming mga blessing. Sabi dito, kapag gumagalang ka, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Yan ang isa sa maraming mga suliranin natin eh. Kuminsan ginagamit natin yung ating pansariling kaisipan, kaya kuminsan nalilihis tayo ng daan. Pero ito sinasabi ng Panginoon, kapag tayo po ay may takot sa Kanya at ang buong pamilya gumagalang sa ating Panginoon, itututo o itutuwid ng Panginoon ang ating landas araw-araw. At tapos sabi pa, ang buhay nila ay laging sasagana, spiritually, materially, health-wise. What do you have to ask for from the Lord? Kundi sundin lang natin ang ating Panginoon at tayo gumalang. Ito pa. Mga anak niya ay magmamana sa lupa. May mamanahin pa. Tapos si Yahweh isang kaibigan. Oh, this is great. I want God to be a friend. Kaibigan natin siya, kasama natin siya sa bawat oras ng ating buhay. At sabi pa, ipapaunawa ng Diyos sa kanila ang kanyang kasunduan. Ito po ay mahalaga na kailangan maunawaan natin. Kaya nga tayo binibigyan palagi ng Panginoon ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang banal na salita. Praise the Lord, thank you Lord. At araw-araw, Lunes hanggang Linggo, meron po tayong live streaming, patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ito po ay isang malaking pagpapala sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ito'y lagi nating abangan at bigyan natin ng panahon ang pakikinig at panonood ng ating live streaming dito sa ating Comfy Church. Ikalima, Psalm 111 verse 5. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sasagana. Pangako ni Yahweh, hindi nasisira. Pagkain ng katawan, pagkain din ng spiritual. Marami tayo kapatid. Number 6, Psalm 115 verse 11.
Kaya kay Yahweh ay magtiwala, kayong may takot sa Kanya, siya ang inyong sanggalang, kung tumulong, laging handa. Yan ang kailangan natin. We need someone who is always ready to help us at all times, anytime. At yan ay ang ating Panginoon. At yan naman ay matatanggap natin kapag tayo ay mayroong paggalang at pagkatakot sa ating Panginoon. At yung ikapito, Psalm 115 verse 13, sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala. You gonna be blessed. Kung magpalay ang Panginoon, pantay-pantay sa hamak man o dakila. So narito mga kapatid, hangarin natin ang lahat na tayo ay magkaroon ng maayos na pamilya, maayos sa ating kabuhayan, bagamat mayroon tayong negative situations along the way. Alam niyo ang solusyon, ang sikreto, gumalang tayo sa Panginoon, matakot tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanyang mga inuutos sa ating lahat. Pastor. Okay. Final blessing mo, kapatid. Pastor. Mga kapatid, marami tayo natutunan ngayon sa ating lesson sa Salmo 112 verses 1 to 3. Manalangin tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti mo sa amin. Tunay na hindi lang kami sa tinapay na bubuhay, man din sa pang-araw-araw namin buhay, kailangan namin ang iyong mga salita. Maging marapat kami, maging diligent kami, na ma-search namin ang iyong mga salita para makita namin ang katotohanan na ikaw lamang Diyos na buhay ang tumutulong sa amin, lalo na sa panahon na ito. Bigyan mo kami ng pagkakataon na lagi may practice o may isabuhay ang mga salita upang hindi kami ma-stumble sa anumang bagay na naririnig namin, nakikita namin sa mga pang-araw-araw naming buhay. At makita namin sa aming buhay na magiging transparent kami sa bawat isa sapagkat nakalarawan, ukit kami sa iyong makamay na ang mga salita mo ang siyang magbibigay sa aming buhay. Pagpalain mo po kaming lahat, yung mga lahat na nakikinig sa amin, maging marapat po kami sa iyong pagtawag sa amin at maging katotohanan nito sa aming buhay. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan, paliwanag, ginawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayang kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa Panginoon. God bless us all. 2 Timothy 2:2.